Sa previous episode, ang bida nating si Ars ay nag-reincarnate bilang isang anak ng Maharlika sa ibang mundo, natatandaan niya ang dati niyang buhay at dahil dito ay nagagamit niya ito sa kanyang kasalukuyang pamumuhay bilang isang bata, at may kakayahan din siyang tinatawag na appraisal na kung saan kaya niyang alamin ang kakayahan ng isang tao. Dahil sa kakayahan na ito, napahanga niya ang mga sundalo na gumagawa ng pagsasanay at nag-advise siya dito kung anong armas ang swak para sa isang lalaki. Pagkatapos ay napansin ng kanyang ama ang kakayahan ng kanyang anak at ito'y natuwa dahil sa ito'y isang rare na kakayahan. Nag-recruit si Ars ng isang lalaking dukha na may pangalang Reed dahil sa nakitaan niya ito ng kakaibang abilidad, dahil dito ay sinubukan ng kanyang ama ang kakayahan ng bata at namangha ito dahil sa nakakasabay ito sa kanyang galawan. At sa pagpapatuloy, ilang taon matapos sumali si Charlotte doon ay bumalik na si Raven matapos lang ang isang labanan at sinalubong agad siya ni Ars pagdating niya. Natutuwa siyang makitang ligtas na nakabalik ang lahat kaya't tinanong niya ang kanyang ama kung paano naganap ang labanan ngayon. Masaya si Raven na sabihing ito ay isang napakalaking tagumpay, at malaki ang pasasalamat sa kontribusyon ni Charlotte na lumago sa maraming aspeto sa nakalipas na mga taon at mula nang siya'y may talaga sa unit ng mga mage, siya'y naging bida sa entablado at mabilis na naging isa sa mga kinatatakutang mage sa bansa. Dahil sa kanya, ang kanilang unit ng mga mage ay itinuturing na ngayon bilang isa sa mga pinagmamalaking unit ng Hovet at ito'y kasabay ng infantry unit. Alam ni Ars na may talento si Charlotte mula nang una niya itong makita, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganito kalaking ambag mag-isa. Kaya lalo siyang ginanahan na maghanap pa ng iba pang may kahusayan na tulad niya at sa iba pang balita. Mayroon na ngayong kapatid na lalaki at babae si Ars at nakikita niyang magiging mahalagang bahagi sila ng pamilya batay sa kanilang mga katangian. Bigla namang pumasok si Rach sa silid at sinabing may magandang balita siya para kay Ars dahil sa may bagong talento na natagpuan sa bayan. Isang pamilya ng mga mangangaso ang lumipat kamakailan at dalawa sa mga boyd ay malakas at matangkad, kaya't pinupuri sila ng mga tao sa bayan at di nila matiyak kung sila nga ang hinahanap na talento ni Ars hanggang sa makita niya ang mga ito ng personal, kaya naghahanda na sina Ars at Rith na puntahan at makilala ang pamilyang ito. Nabatid nilang nakatira ang pamilya sa kagubatan malapit sa bayan kaya't kinakailangan nilang sumakay ng kabayo para makapunta roon, subalit bago sila umalis ay naagaw ang kanilang pansin ni Charlotte na kumakain sa itaas ng puno sa kanilang harapan. Tinanong siya ni Charlotte kung saan sila patungo kaya't ipinaliwanag ni Ars na sila'y maghahanap ng bagong mga talento. Nang malaman ni Charlotte kung ano ang kanilang gagawin, sinabi niyang sasama siya bilang bantay dahil libre siya ngayong araw at natuwa naman si Ars na kasama siya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging mahirap ang biyahe dahil masikip sa iisang kabayo ang tatlo sa kanila. Inireklamo ni Charlotte na mabagal ang kabayo. Ngunit sinabi ni Rach na kasalanan niya ito dahil siya ang nagpupumilit sumama at nagdagdag ng bigat at bigla na lang, may isang mabangis na hayop na dumaan at isang pana ang lumipad sa mga puno, tumama at pumatay sa hayop. Di nagtagal ay lumitaw mula sa mga palumpong ang dalawang magkapatid na tuwang-tuwa sa kanilang nahuli, ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, napansin nilang may iba pang tao sa lugar kaya humingi sila ng paumanhin sa walang ingat nilang hakbang na maaaring maglagay sa panganib sa kanila. Nakita ng mabuti ni Ars ang dalawa at napagtanto niyang ito ang mga hunter na kanilang hinahanap, at kahanga-hanga sila dahil si Gatos ay may kasanayang A-rank sa infantry at si Marcus ay A-rank sa archery. Nagtaka ang mga bata kung bakit may mga tao sa bahaging ito ng kagubatan kaya't sinabi ni Ars na mayroon siyang alok na nais niyang ipakita. Inanyayahan ng mga bata si Ars sa kanilang tahanan kung saan inihanda ng kanilang ama ang isang masarap na piging para sa kanila. Ngunit humingi ito ng paumanhin dahil hindi siya makagawa ng higit pa para sa mahahalagang bisita at sinabi ni Ars na wala itong dapat ipagpaumanhin dahil biglaan lang ang kanilang pagdating, at iniisip ni Charlotte na masarap talaga ang inihahandang pagkain. Pagkatapos ay tinanong ng ama ng mga bata kung ano ang pakay ni Ars sa kanila sa gitna ng kagubatan, kaya sinabi ni Ars na nandito siya upang kumbansihin sina Gatos at Marcus na sumali bilang mga sundalo sa hukbo ng Luat. Magandang balita ito para sa dalawang bata dahil palagi nilang gustong makilala bilang mga sundalo at nagpapasalamat ang kanilang ama sa oportunidad subalit nais niya sana na may talento rin ang isa pa niyang anak na si Rosal, tulad nina Marcus at Gatos. Hindi alam ni Ars na may isa pang anak ang lalaki kaya tinanong niya kung nasaan ito ngayon at itinuro ni Charlotte ang batang lalaki na may pulang buhok na dumaan sa kanila upang kumuha ng isang tinapay.
pinagalitan ng ama si Rosal dahil sa tangkang umalis nang hindi nagpapaalam sa anak ng Panginoon ng Lupain, kaya ginawa ni Rosal ang makakaya niyang magbigay ng pagbati. Habang ginagawa ito, sinuri ni Ars si Rosal at nakita niyang ang katalinuhan nito ay maaaring umabot sa max na 100 na marahil ang pinakamataas sa buong kaharian ng Len at kahit na 45 pa lamang ito ngayon bilang isang 5 taong gulang, na inaasahan na may tamang pagsasanay. Naniniwala si Ars na magiging mahusay na tagapayo si Rosal kaya tinalok niya ito na maging isa sa kanila at sa tingin ni Ars, magandang alok ito kaso ayaw ni Rosal na may kinalaman sa digmaan at kaya nakikita niya si Ars at ang iba pa bilang malupit na mga tirano na sinusubukan na pilitin siyang mamatay sa labanan, kaya matigas niyang sinabing hindi at bumalik sa kanyang kwarto. Hindi makapaniwala si Ars na siya'y tinanggihan, kaya ipinaliwanag ng ama na medyo mahiyain at mahina si Rosal kumpara sa kanyang mga kapatid, namatay ang kanyang ina 2 taon na ang nakalilipas kaya siya'y naging malungkutin simula noon. Karaniwan sa edad niya bilang anak ng isang mangangaso ay dapat siya'y nasa labas na nagtatadtad ng kahoy o natuto kung paano mangaso, ngunit sa kanyang kalagayan ngayon ay bahagya siyang makakasurvive mag-isa lalo na sa digmaan. Ipinaliwanag ni Ars na hindi niya gusto si Rosal na maging sundalo dahil hindi iyon ang angkop para sa kanya at ang talento niya ay magiging mahusay na tagaplano. Ngayon na naiisip niya, napansin ng ama ang katalinuhan ni Rosal at nais ni Ars na tanungin ulit ito kung gusto niyang maging isang tagapayo. Pumasok si Ars sa kwarto ni Rosal kaso lalo lamang niya itong natakot at humingi ng paumanhin si Ars sa pagkagulat nito, subalit napansin niya na nagbabasa ng libro si Rosal. Tinanong niya kung gusto nito ang pagbabasa at kinumpirma ni Rosal na mahal niya ito at bagamat ito lang ang libro nila at binabasa ito ng kanyang ina sa kanya bago ito namatay, nalungkot si Ars para kay Rosal kaya kinalok niya ito na pumunta sa kanyang bahay para kumuha ng ilang mga libro sa library. Na-excite si Rosal sa ideyang ito sa una, ngunit hindi siya tiwala sa intensyon ni Ars at iniisip niya na baka pilitin siyang sumali sa hukbo bilang kapalit ng mga libro at itinanggi ni Ars ang ganoong mga motibo at sinabing gusto lang niyang tulungan si Rosal na palawakin ang kanyang pagmamahal sa pagbabasa. Pumayag si Rosal na sumama basta kasama niya ang kanyang mga kapatid para sa kanyang kaligtasan at pagdating nila sa bahay ni Ars, biglang sumigaw si Rosal nang malakas nang dilaan siya ng isang aso, kaya pinakalma siya ng kanyang mga kapatid dahil hindi naman siya sasaktan nito. Namangha sila sa laki ng bahay ni Ars kaya tinalok niya si Charlotte na ipakita sa kanila ang lugar at sa simula ay ayaw ni Charlotte, ngunit nang ipahayag nila kung gaano kakahanga-hanga si Charlotte ay agad siyang nagustuhan nila, habang ipinapakita ni Charlotte ang lugar ay dinala naman ni Ars si Rosal sa library. Labis na namangha si Rosal dahil hindi pa siya nakakakita ng napakaraming libro sa isang bahay at malaya siyang magbasa hanggat gusto niya, ngunit kailangang umalis ni Ars para tapusin ang kanyang araw-araw na mga aralin, kaya si Rates na ang bahala kay Rosal kung may kailangan ito. Makalipas ang ilang oras ay nakatulog si Ars sa kanyang desk at pagkagising niya, dali-dali siyang bumaba upang makausap si Rosal bago ito umalis at pumunta siya sa library at tinanong si Rates kung naroon pa si Rosal. Ngunit nakatulog na si Rosal sa sahig dahil sa pagod sa pagbabasa ng marami. Humanga si Rates sa kakayahan ni Rosal dahil mabilis niyang naunawaan ang mga konsepto na hindi pa niya naririnig. Tiningnan ni Ars ang mga estadistika ni Rosal at nakita niyang mabilis na tumataas ang kanyang katalinuhan. Dumating si Charlotte at ang 2 kapatid para sunduin si Rosal subalit nakita nilang nakatulog siya sa tambak ng mga libro. Natuwa sila na ginagawa ni Rosal ang bagay na mahal niya. Ngunit hindi nila maintindihan kung bakit interesado si Rosal sa mga libro dahil sa hindi siya natutong magbasa. Nagulat si Ars nang malaman na hindi natutong magbasa si Rosal, kaya tinanong niya ito kung paano siya natutong magbasa. Ipinaliwanag ni Rosal na naaalala niya ang pagbabasa ng kanyang ina sa kanya noong bata pa siya, kaya tinutugma niya ang mga salitang sinabi ng kanyang ina sa mga salita sa pahina at kalaunan ay natutong magbasa siya ng mag-isa. Nagulat ang lahat nang marinig kung gaano kahusay si Rosal. Naisip ni Ars kung paano niya maipapakita kay Rosal at sa kanyang pamilya na may mga paraan upang mangaso ng hindi kinakailangan ng pisikal na kahusayan, na maaaring magbigay kay Rosal ng kumpiyansa na maging kanyang tagapayo. Sinabi niya sa kanila na ang paggamit ng bitag ay isang karaniwang pamamaraan ng pangangaso sa ibang bansa kaso sa palagay ni na Marcus at Gatos, hindi ito magiging epektibo laban sa mga hayop dito dahil matalino at mabilis ang mga ito,
Subalit may tiwala si Ars na makakaisip si Rosal ng isang mabisang paraan at tiyak na kikilalanan ng kanyang ama ang kanyang kakayahan bilang isang mahusay na mangangaso. Hindi naniniwala si Rosal na kaya niyang gumawa ng ganitong bagay, ngunit nandyan ang kanyang mga kapatid upang suportahan siya at nagsabing gagawin nila ang lahat upang tulungan siya at nais patunayan ni Rosal na siya ay may silbi kaya pumayag siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. At pagkatapos ng maraming trabaho sa likod ng mga eksena ay nakabuo sila ng isang bitag. Ilang sandali pa, lumabas ang ama ni Rosal at nagulat siya sa nakita niya at masayang ipinakita ng mga kapatid kung ano ang nagawa ni Rosal, at pinakiusapan nila ang kanilang ama na silipin ang loob ng bitag. Nagulat ang ama nang makita niyang puno ito ng mga hayop at may pagmamalaki na sinabi na ideya ito lahat ni Rosal. Kaya't hinikayat nila siya na ipaliwanag sa kanilang ama kung paano niya ito naisip at nahihiyaman. Sinabi ni Rosal na natutunan niya na ang mga hayop na ito ay bulag na sumusugod sa anumang bagay na may kulay dilaw, kaya gumamit siya ng pininturahang pader para mapatakbo sila papunta sa bitag. Ligtas itong gamitin dahil walang tao ang maloloko nito at marahil ay nakaisip din siya ng paraan para panatilihing ligtas ang mga batang hayop sa pamamagitan ng pagbitin ng mga halaman na kilala nilang iniiwasan. Tumayo lamang doon ang ama ni Rosal at nagulat dahil napagtanto niya ang dalawang bagay na si Rosal ay isang henyo at nagawa niyang mapagaan ang negosyo ng pamilya sa pangangaso sa pamamagitan ng bitag na ito, at isang araw lang ang kinailangan niya para maisip ito. Matapos pag-isipan ang kanyang mga naiisip, tinanong niya ang mga nakatatandang kapatid kung aalis ba sila kinabukasan upang sumali sa hukbo at nag-agree sila. Sinabi niya sa kanila na isama si Rosal at hindi alam ni Rosal kung saan nagmula ang biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang ama, ngunit nagpumilit ang kanyang ama na kailangan niyang umalis sa bahay at wala na siyang ibang masasabi maliban doon kaya't umalis siya. Ngayon ay naniniwala si Rosal na kinamumuhian siya ng kanyang ama dahil ginawa niyang magaan na ang pangangaso, kaya tinanggap niya na kailangan niyang sumama kay Ars dahil wala siyang ibang mapupuntahan kaso sinabi sa kanya ni Ars na hindi pa siya maaaring umalis. Hindi siya bababa hanggang malinaw ang pagkakamali sa kanyang ama. Nang magkasakit ang ina ni Rosal pagkatapos niyang ipanganak, palagi niyang inisip na kinamumuhian siya ng kanyang ama dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang ina, kahit na hindi ito sinabi sa kanya ay naniniwala siya na iyon ang iniisip ng lahat tungkol sa kanya kaya't lagi siyang nagkukulong sa kanyang kwarto. Ngayon ay naisip niya na sana hindi na lang siya ipinanganak kaso pagkatapos ay may narinig siyang ingay sa bubungan at ito pala ay ang kanyang ama at mga kapatid na sina Marcus at Gatos. Lumapit sila sa ama para magpasalamat sa pagpapalaki sa kanila ng mabuti ngunit tinanong nila kung bakit kailangan niya na magsalita pa ng ganoon sa kanilang kapatid na si Rosal. Kahanga-hanga ang bitag na ginawa niya at sa paraang iyon at hindi na kailangang magtrabaho ng husto ng kanilang ama. Kaya wala itong dahilan para maging masyadong matigas sa kanya at alam ng ama na hindi niya dapat sinabi kay Rosal ang mga bagay na iyon, ngunit pakiramdam niya ay nabigo siya bilang ama dahil hindi niya nakilala ang mga talento ni Rosal. Nakatuon lamang siya sa mga bagay na hindi magawa ni Rosal, ngunit mabait talaga si Rosal kaya kahit hindi siya kinikilala, mas inaalala pa rin niya ang pagtulong sa isang nabigong ama kaysa sundin ang kanyang sariling hangad. Kaya ang naisip niyang paraan para mapaalis si Rosal ay gawing kamumuhian siya nito bilang ama at kinabukasan, sinamahan ni Ars ang mga kapatid pabalik sa mansyon at tila determinado talaga si Rosal na sumama sa kanya. Naniniwala ang kanyang ama na kinamumuhian siya nito pagkatapos ng lahat at hindi na nag-aabala pang magpaalam, para makapamuhay si Rosal ng mas magandang buhay ng walang pagsisisi at gayunpaman. Lumingon si Rosal sa kanya at sinabing kahit kailan ay hindi niya magagawang kamuhian ang kanyang ama. Inamin ni Rosal na wala siyang naitulong sa pamilya hanggang ngayon, kaya ang dahilan ng kanyang pagsama kay Ars ay para matuto siya ng iba't ibang bagay upang maging kapakipakinabang, at kapag nagawa na niya ito ay nais niyang bumalik at makasama ang kanyang ama. Napapaluha ang kanyang ama nang marinig na mahal pa rin siya ni Rosal at naglaan sila ng sandali para magpaalam ng may puso sa isa't isa. Nagpasalamat sina Marcus at Gatos kay Ars dahil nakumbinsi niya si Rosal na manatili at nabigyan siya ng pagkakataong makipag-ayos sa kanyang ama bago maging kanyang retainer, ngunit sa totoo lang ay hindi talaga mahalaga kay Ars kung sasama si Rosal o hindi. Gusto lang niyang makita itong masaya dahil sa huli, kahit na siya'y may kahangahangang talento ay isa rin siya sa mga tao ni Ars at paglaon, nagkasakit si Raven at kasama siya ni Ars sa tabi ng kanyang kama. Nakikiusap sa kanya na huwag nang sumama sa susunod na misyon sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa kasamaang palad,
obligado si Raven na umalis dahil sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, wala siyang ibang pagpipilian at kamakailan ay namatay ang gobernador ng misyon at sa kanyang testamento, itinalaga niya ang kanyang bunsong anak bilang tagapagmana ng trono. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi matanggap ng nakatatandang kapatid ang testamento ng kanilang ama at inangkin niya na peke ang mga dokumento at dahil dito, nagsimula ang isang digmaang sibil laban sa kanyang kapatid at bagamat iniisip ng karamihan na walang kakayahan ang nakatatandang kapatid, nagawa niyang makilala sa pamamagitan ng ilang mga tagumpay sa labanan kaya naman nakakuha siya ng suporta mula sa disenteng bilang ng mga retainer sa kanyang paghahangad sa kapangyarihan. Dahil sa nagaganap na digmaang sibil, nagpa siya ang karatig bansa ng Sith na samantalahin ito at salakayin habang hati ang bansa ng misyon at nangangahulugan ito na kailangan nilang lumaban sa isa pang labanan, subalit sinabi ni Raven kay Ars na huwag mag-alala dahil may mas mahahalagang bagay siyang dapat asikasuhin at ang kanyang asawa ay darating dito maya-maya lamang. Siyempre ay nagulat si Ars dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol dito at mukhang nakalimutan lang sabihin ni Raven. Kinuha niya ang isang liham na natanggap niya kanina mula sa babae sa tanong at pagkatanggap niya, agad tumakbo si Ars sa kanyang mga retainer upang sabihin sa kanila ang masamang balita. Nang malaman ni Ars na mayroon siyang itinakdang mapapangasawa, lahat sila ay nagulat tulad niya at ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa kanya, at isang katulong ang pumasok upang sabihin sa kanya na nasa labas na ang kanyang magiging asawa, kaya wala siyang oras para maghanda. Lumabas siya upang salubungin siya habang paparating ang karwahe, ngunit kinakabahan siya dahil kahit sa kanyang nakaraang buhay ay hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan at ngayon ay bigla na lang siyang haharap sa isang asawa, subalit nang makita niya ito sa unang pagkakataon ay napagtanto niyang maaaring swertehin siya dito. Ngunit pagkatapos niyang makita ang kanyang mga estadistika at ang kanyang diplomasya at ambisyon ay mataas, natural siyang may hilig na maging tuso at agad siyang nag-ingat dahil maaaring nagpapanggap lang ito upang magbigay ng magandang impresyon sa kanya, at baka nandito siya para alisin siya sa posisyon dahil sa kasalukuyang karamdaman ng kanyang ama. Hindi niya dapat hayaan na mahulog sa kanyang mga alindog, kaso hindi iyon magiging madali dahil talagang nakakaantig siya ng kanyang damdamin at pagkaraan ng ilang sandali. Hinalok niya itong ipasyal sa kanilang estado kaso habang naglalakad sila ay nakita sila ni Lucius at ito ang butler. Si Rate sa unang pagkakataon ay nagulat siya dahil may iilan siyang pagdududa, ngunit hindi siya pumayag sa ganitong mga bastos na komento lalo na't nakadirekta ito sa isang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang magiging asawa. Inutusan niya ito na humingi agad ng tawad sa kanyang mga sinabi na ginawa naman niya at bahagyang gumanda ang tingin ni Ars kay Lisa. Habang ipinapakita sa kanya ang estado at nakikilala ang lahat ng mga tao na nagtatrabaho doon at puro magagandang bagay lang ang sinasabi niya tungkol sa lahat dito, at habang sila ay kumakain ay pinag-uusapan nila kung gaano kasarap ang karne at pagkain na nagtulak kay Ars na ikwento kung paano sila nakabuo ng bagong sistema ng bitag. Ngunit sa kanyang pagkasabik ay hindi niya napansin na may kaunting sarsa sa kanyang pisngi at kaya't nahiya siya nang ituro ito. Kailangang aminin ni Ars sa kanyang sarili na si Licia ay mahusay sa komunikasyon kung nakakapagpatuloy siya ng usapan kasama siya, bukod dito ay mabilis siya sa pag-iisip at mas maganda kaysa sa sinumang nakita niya dati. Kung hindi niya nakita ang kanyang mga estadistika ay maaaring nahulog na ang loob niya dito. Ipinagpatuloy ni Licia ang usapan sa pamamagitan ng pagbanggit na nakita niya ang kaunti ng lumber habang papunta siya rito at talagang nagustuhan niya kung gaano ito kasigla. Sumang-ayon si Ars at sinabi niyang personal sana niyang ipinakita sa kanya ang paligid ng bayan kung maganda lang sana ang panahon, ngunit sinabi ni Lisa na hindi iyon magiging problema dahil hindi naman daw magtatagal ang ulan at ilang sandali lang, tumigil nga ang ulan tulad ng sinabi niya at lubos na namangha si Ars kaya tinanong niya kung may kakayahan ba siyang kontrolin ang panahon. Sinabi niya na wala itong kasing espesyal tulad ng kapangyarihan sa panahon, ngunit pinagmasdan lang niya ang mga ulap habang paparito at napansin niya mula sa paggalaw ng mga ulap na hindi magtatagal ang ulan, dahil sa maliwanag na muli ang langit at magagawa na niyang ipakita kay Lisa ang paligid ng bayan pagkatapos ng lahat. Habang nasa labas ng pinto ay nagmamasid sina Rosal at Charlotte sa tanghalian ni Ars at tinanong ni Charlotte si Rosal kung ano ang palagay niya kay Licia, at para kay Rosal si Licia ay ang kahulugan ng isang ideal na asawa. Ngunit aaminin niyang medyo nakakatakot din ito. Iniisip din iyon ni Charlotte kaso higit ito dahil sa nagseselos siya kay Licia,
lumabas sina Ars at Lisha sa bayan at ipinakilala siya bilang kanyang magiging asawa at kaya't lahat ay nasabik at nagplano ng isang pagdiriwang para sa kanya. Ngunit sa malapit lang ay may nag-aaway na dalawang lalaki, kaya dali-daling pumunta sina Ars at Lisha upang alamin kung ano ang nangyayari at ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ay ang isang gumagawa ng Webbles ay nagsabi na nag-order siya ng mga bato ng apoy na magi, ngunit ang dinala ng nagbebenta ay mga bato ng tunog na magi at ngayon ay nagtatalo sila kung kaninong kasalanan ito. Dahil siya ang magiging Panginoon ng lupa sa hinaharap, naisip ni Ars na dapat siyang kumilos tungkol sa alitang ito kaso dapat hindi siya magkakamali dahil ipapakita nito ang kahinaan at ayaw niyang makita ni Lisha ang anumang senyales ng kahinaan mula sa kanya, hanggat hindi niya sigurado ang kanyang mga intensyon. Biglang dumating sina Charlotte at Rosal at tinanong ni Charlotte kung gusto ni Ars na siya ang mag-ayos nito dahil sapat na ang isang hampas ng kanyang mahika para tapusin ang kanilang pagtatalo. Pati na rin ang kanilang buhay at kontra si Lisha sa ideya kaya ipinahayag niya ang kanyang pagtutol, ngunit binanggit din niya kung gaano siya kahanga kay Charlotte dahil kilala ito bilang pinakasikat sa lupain. Sapat na ang papuri na iyon para magustuhan agad ni Charlotte si Lisha at pagkatapos, lumipat si Lisha sa susunod na isyo at tinanong si Ars kung papayagan niya siyang ayusin ang alitan, at kung magtagumpay siya sa kanyang tangka ay may hiling siya kay Ars. Lumapit siya sa dalawang lalaki at pinapatigil sila sa pag-aaway at pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Lisha Plead. Sinabi niya sa kanila na may solusyon siya sa kanilang problema at kaya inalok niya na bilhin ang mga bato ng tunog na magi na mayroon sila dahil bihira ang mga ito sa kanyang rehiyon at sa kabaligtaran, mayroon siyang malaking bilang ng mga bato ng apoy na magi sa stock kaya maaari niyang ayusin na mabenta ang ilan sa kanila sa makatuwirang presyo. Matapos magbigay ng ganitong maginhawang solusyon, sinabi niya sa kanila na ang buong ideyang ito ay galing kay Ars kaya't binigyan niya siya ng lahat ng credit at nagpasalamat ang mga tao kay Ars sa pagiging malaking tulong sa kanila, ngunit may hiling si Ars sa kanila para hindi na mangyari ang ganitong insidente sa hinaharap. Gusto niya na ang bawat transaksyon sa negosyo ay may kontrata para malinaw ang mga tuntunin at pumayag sila na gawin ito para kay Maan. At nagpasalamat si Ars kay Lisha sa tulong sa pag-ayos ng alitan dahil naging perpekto ang lahat, at lalo siyang kumbinsido sa kahusayan ng kanyang mga kasanayan sa diplomasya. Ilang sandali pa, naglalakad pa rin sila sa bayan kaya humingi ng paumanhin si Ars sa kanya dahil sa pagpapalakad-lakad sa kanya kaso binanggit niya na ayos lang dahil marami siyang natutunan sa paglilibot, kaso ngayon na sila lang dalawa ay tinanong niya kung maaari na niyang sabihin kay Ars kung ano ang pabor na pinag-uusapan niya kanina. Inaasahan na ito ni Ars kaya't naghanda siya para sa anumang hindi makatwirang hiling na maaaring hingin niya, ngunit ang tanging gusto lang pala niya mula sa kanya ay isang tapat na sagot at tinanong niya si Ars kung anong uri ng tao ang gusto niya, at nagulat si Ars dahil hindi niya malaman ang intensyon ni Lisha. Sa huli ay sumuko na lang siya sa pagsubok na unahan siya sa pag-iisip dahil alam niyang masyado siyang matalino para doon, kaya't nagpa siyang sagutin ang tanong ng diretso at sinabi niya na gusto niya ang mga taong tapat at hindi nagtatago ng mga bagay sa kanya, kaya ngumiti si Lisha at sinabing isasaalang-alang niya iyon bago sila magpatuloy sa paglalakad at iniwan si Ars na mas nalilito pa kaysa dati. Nagpatuloy ang araw ng walang maraming pangyayari at ngunit sa huli, hindi malaman ni Ars kung ano talaga ang tunay na intensyon ni Lisha kaso dahil mananatili siya dito ay nagpa siyang subukan ulit bukas, at naghanda na para matulog. Natagpuan ni Ars si Lisha na nagtatago sa kanyang kama at ito ang pinakamalaking gulat na natanggap niya sa buong araw. Tinanong niya kung alam ba ni Lisa na ito ang kanyang kwarto at alam niya ito kaso naisip niyang magiging nakakatawa kung gugulatin niya si Ars sa pamamagitan ng pagtago sa kanyang kwarto. Nagkabiglaman, may dahilan si Lisha sa kanyang pagpunta at naungkat niya ang sinabi ni Ars kanina na gusto niya ang mga babaeng hindi nagtatago ng anuman sa kanya. Kaya nandito siya upang magkaroon ng tapat na pag-uusap at nagbuhos si Ars ng tasa ng tsaa para kay Lisha bago niya itanong kung ano ang gusto nitong pag-usapan. Walang pag-atubili, diretsahang hiniling ni Lisha kay Ars na sabihin kung ano ang tingin niya sa kanya, na ikinagulat ni Ars ng kanyang tsaa at tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag ni Lisha na mayroon siyang natatanging kakayahan na malaman ang nararamdaman ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Nang unang makilala niya si Ars ang damdamin na ipinakita niya ay pagdududa at syempre, normal lang na magduda sa isang taong bagong kilala kaya't ipinagmamalaki ni Lisha na kaya niyang makuha ang tiwala ng mga tao pagkatapos lang ng ilang pag-uusap.
Gayunpaman lahat ng ginawa niya upang makuha ang pabor ni Ars ay lalo lang nagpatibay sa pagdududa nito sa kanya, kaya gusto niyang malaman kung ano ang nakikita niyang nakakahinala sa kanya. Nauunawaan ni Ars kung bakit siya hindi mapapalagay sa kanyang pagdududa, dahil hindi niya akalain na may makakakita sa kanyang mga estadistika. Maaari sana niyang iwasan ang tanong, ngunit pinili ni Ars na maging tapat sa halip at sinabi niya na may kakayahan siyang makita ang mga katangian at saloobin ng mga tao. Kaya nang una niyang makita siya ay napansin niyang mataas ang kanyang estadistika sa diplomasya at higit na mataas ang ambisyon kumpara sa karamihan, na nagtulak sa kanya na maniwala na bawat kilos niya ay nakaplano. Kaya't nag-ingat siya sakaling mayroon siyang ibang motibo at hindi sigurado si Ars kung maniniwala si Licia, ngunit sinabi nito na naniniwala siya dahil ang paliwanag niya ay tugma sa kanyang pag-uugali, at totoo nga na mayroon siyang malalaking ambisyon. Tinanong ni Ars kung ano ang mga ambisyong iyon na bahagyang nagpapalito kay Licia, ngunit sa huli ay inamin niya na ang kanyang pangarap ay makahanap ng isang kahangahangang lalaki na iibig sa kanya. Ito'y labis na hindi inaasahan kaya natahimik si Ars at naging hindi tumagal ang katahimikan. Dahil dito ay unti-unti nang nahuhulog si Ars sa kanyang mga alindog na ngayong alam niyang hindi siya isang banta. Ngunit kung iisipin niya ito kasama ng kasalukuyang panahon ang pinakamagandang pagkakataon niya sa isang matagumpay na buhay ay nakasalalay sa pagpapakasal sa pinakamakapangyarihan at may kakayahang lalaki. Subalit kumpara sa iba, hindi lalo na malaki o makapangyarihan ang teritoryo ng Houseland kaya't ang pagpapakasal sa isang katulad ni Ars ay maaaring hindi ang pinakamainam para sa kanya. Nahalata ni Licia kung ano ang iniisip ni Ars at bagaman totoo na medyo maliit ang teritoryo ng Houseland, mas interesado siya kay Ars bilang tao na kung kaya't ang kanyang unang plano ay alamin kung si Ars ba ay tanga o hindi. Pagkatapos ng araw na magkasama sila, nakumbinsi si Licia na si Ars nga ang lalaking nais niyang pakasalan at maaaring maliit pa ang teritoryo ngayon, ngunit kampante siya na sa hinaharap ay magagawa ni Ars ang mga kamanghamanghang bagay at magiging dakilang tao. Nagpasya si Licia na tapusin na ang gabi kaya't tumayo siya upang bumalik sa kanyang kwarto at pagkaalis niya, sinimulan ni Ars na sisihin ang kanyang sarili sa pagkakamali sa kanyang unang pag-amin, ngunit masaya siya na ibinahagi ni Licia ang kanyang tapat na damdamin sa kanya. Samantala sa labas ng kanyang pinto, nagsisisi si Licia sa kanyang desisyon na ibahagi ang kanyang damdamin dahil lubos siyang nahihiya sa buong pangyayari at gayunpaman, natutuwa pa rin siya na nakapag-usap sila ng tapat ni Ars at bihira niya itong magawa. Kinabukasan habang nasa karwahe si Licia pabalik sa kanyang tahanan, iniisip niya kung gaano niya kinamumuhian ang mundo ng mga maharlika kung saan palaging nagsisinungaling ang mga tao at hindi sinasabi ang kanilang tunay na iniisip. Palagi niyang nalalaman kung kailan hindi tapat ang mga tao kaya't ito'y nakakasama sa kanyang kalooban. Kaso isang araw, narinig niya ang tsismis ng ilang babaeng maharlika tungkol sa isang babae na dati nilang inaapi na nagpakasal sa isang posisyon ng kapangyarihan na mas mataas pa sa kanila, at doon napagtanto ni Licia na ang tanging paraan para makatakas sa patuloy na kasinungalingan ay ang maging napakalakas na hindi na kayang traidorin siya ng mga tao. Para magawa ito, natutunan niyang magpanggap at magpasok sa mabuting grasya ng mga tao gaya ng nakita niya kung paano ito ginagawa at sa simula, wala siyang balak na ituloy ang kasal dahil sa maliit na saklaw ng teritoryo ng Len, ngunit nais niya pa ring panatilihin ang mabuting relasyon kaya't binibigyan niya si Ars ng kanyang karisma. Subalit ito'y nagdulot lamang ng higit na pagdududa mula kay Ars at isang bagay na natutunan niya tungkol kay Ars habang magkasama sila ay ang tunay na kabaitan nito, na pinatutunayan ng pagiging popular niya sa mga tao at nais niyang maging bahagi ng mundong itatayo ni Ars, kaya pinili niyang manatili sa tabi niya. Sigurado rin siya na ang kabaitan ni Ars ay magdudulot sa kanya ng problema sa mga taong nais samantalahin ito, kaya't sigurado siyang nandyan siya para tapusin ang sinumang magtatangkang sasaktan ang kanyang mahal na si Ars at pagkatapos umalis ni Licia, nagsimula silang magpalitan ng mga liham ni Ars. Bagamat medyo kinakabahan pa rin si Ars sa pagsusulat sa kanya at kamakailan ay naging mapayapa ang mga bagay, lalo na't huminto na ang digmaang sibil sa mission at mukhang bumubuti na rin ang kalagayan ni Raven, umaasa si Ars na magtatagal ang mapayapang panahong ito. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.